Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang he! Si Manling Chang o Ling ay ipinanganak noong 1979 sa California, United States. Nagmula sa Taiwan ang kanyang mga magulang at nag-migrate sa US para sa mas magandang buhay. Hindi planado ang pagbubuntis ng kanyang ina at balak sana siyang ipalaglag noong una, ngunit nagdesisyon na rin di kalauna na ituloy na lang ang kanyang pagdadalang tao kay Ling. Ipinanganak si Ling sa pamilyang una pa lamang ay hindi na siya gusto at nagpatuloy ito habang siya ay lumalaki. Hindi ni minsang naramdaman ni Ling na mahal siya ng kanyang mga magulang. Na-diagnose din siya ng iba't ibang klase ng learning disabilities at medyo mabagal siyang matuto o makaintindi kaya't maraming beses siyang napapagalitan ng kanyang mga magulang. Habang lumalaki, pinaramdam sa kanya ng kanyang mga magulang na marami siyang pagkukulang. Maraming pagkakataon din na pinaramdam sa kanya ng kanyang pamilya na isa siyang pabigat. Kahit sa mga matataong lugar ay pinapagalitan siya ng kanyang mga magulang kaya't dumating sa punto na wala nang gustong makipagkaibigan sa kanya dahil palagi nga siyang pinapahiya ng kanyang ama at ina sa tuwing siya ay nagkakamali. Dahil sa kagustuhang magkaroon ng kaibigan ni Ling, may isang pagkakataon na nangupit ito ng pera sa kanyang ina. Bumalik siya ng school at binilhan ng iba't ibang regalo ang kanyang mga kaklase para ma-impress niya ang mga ito. Nalaman ito ng kanyang ina kaya't sumugod ito sa eskwelahan at doon kaharap ang kanyang mga kaklase at teacher ay pinagmumura siya nito. Ang ganitong sitwasyon at pamamahiya ay naging normal ng pangyayari sa buhay ni Ling. Dahil dito, lumiit ang tingin niya sa kanyang sarili at nawalan siya ng kumpiyansa sa kanyang mga kakayahan. Dito na rin unti-unting nabuo ang galit na naramdaman niya sa kanyang mga magulang at kinwestiyon niya kung bakit pa siya ipinanganak. Nagtapos ng high school si Ling sa Los Altos High School sa California. Nang makagraduate ng high school ay nakilala ni Ling si Neil Williams through a common friend. Isang mabuting tao si Neil. Likas dito ang pagiging matulungin at isa itong mabait at masunuring bata sa kanyang mga magulang. Nag-divorce ang mga magulang ni Neil nang maliit pa lamang siya at lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang ina. Sa kabila ng maagang paghihiwalay ng kanyang mga magulang, ipinaramdam ng kanyang inang si Jan na wala itong pagkukulang kaya't lumaki itong isang masayahing bata. Medyo introvert si Neil kaya't kakaunti lamang ang kanyang mga naging kaibigan. Sumali ito sa isang banda kung saan siya ang tumutugtog ng French horn. Nang makatapos ng high school ay pinagpatuloy naman niya ang kanyang pag-aaral ng college. Habang nasa college naman ay nagtrabaho ito sa Subway upang magkaroon ng ekstrang pera para sa kanyang pag-aaral. Dito nagkakilala si Neil at Ling at simula noon ay hindi na tinantanan ni Neil ang dalaga. Mabilis na nahulog ang loob ni Neil kay Ling. Palagi niya itong bukang bibig sa kanyang ina at mga kaibigan. Saksi ang kanyang ina kung paanong nabaliw ang kanyang anak kay Ling. Madalas ay sinasabi ni Neil kay Jen kung gaano ito kaganda at kung gaano niya ito kamahal. Hindi niya pa nakitang ganoon ka-excited ang kanyang anak kaya't natuwa siya sa bagong adventure na tatahakin ni Neil kasama si Ling. Simula noon ay hindi na naghiwalay pa ang dalawa at lumipas nga ang ilang buwan na buntis na si Ling sa panganay nilang anak. Kahit na medyo bata pa si Neil at Ling ng mga panahong iyon, sinuportahan sila ng nanay ni Neil dahil nakita niya kung gaano nito kamahal ang dalaga. Taliwas naman ito sa nangyari sa mga magulang ni Ling. Pinalaya siya ng mga ito sa kanilang bahay dahil nga sa maaga niyang pagbubuntis. Walang nagawa si Ling kundi umalis ng kanilang bahay at nakituloy sa bahay ng mga kaibigan. Hindi naman nagtagal ay pumayag na din si Jan na doon na tumira si Ling sa kanilang bahay. Sinuportahan din niya ang dalawa habang nagbubuntis si Ling at hanggang sa maipanganak na nga ang batang si Devon noong July 26, 2000. July 6, 2001, isang taon matapos maipanganak ni Ling si Devon ay natuloy na nga ang pagpapakasal ng dalawa. Surprisingly, dumating ang mga magulang ni Ling sa kanilang kasal. Ikinasal sila sa isang Taiwanese church at naging napakasaya ng pagtitipon na iyon para sa dalawang pamilya. Nang makapagpakasal ay lumipat naman ang mag-asawa sa isang kondo na pag-aari ng magulang ni Ling sa Rowland Heights, California.
Naging maayos naman ang pagsasama ng dalawa sa bahay na iyon at dumaan ang 2 taon ay pinanganak ni Ling ang pangalawa nilang supling na si Ian. Ayon kay Jen, lumaking mababait na bata ang mga anak na mag-asawa. Si Devon ay lumaking malusog at matalinong bata, mahilig itong makipagkulitan at maglaro. Ganoon din ang bunsong si Ian, palagi lamang itong nakasunod sa kanyang kuya at sinisira lahat ng laruan na binubuo nito. Palaging magkaaway ngunit sa huli ay palagi din namang magbabati katulad ng ibang magkakapatid. Noong una ay maayos at stable ang pamumuhay ng dalawa dahil pareho silang may trabaho. Akala ni Ling ay iyon ang buhay na kanyang pinapangarap, ang magkaroon ng sariling pamilya na tatanggap sa kanya ng buong buo. Isang bahay na mauuwian kung saan sasalubungin siya ng kanyang mahal na asawa at anak every time na uuwi siya galing sa trabaho. Isang stable at masayang pamilya. Ngunit sa pagdaan ng panahon, nakaramdam si Ling ng boredom sa kanilang pamumuhay. Hindi siya naging masaya sa naging routine nila sa bahay na iyon. Paulit-ulit at tila walang bago. Nagising siya isang araw na parang napakaraming kulang sa buhay niya. Noong dalaga pa siya ay parati siyang nakakalabas kasama ang kanyang mga kaibigan. Magigising siya kinabukasan na masakit ang ulo dahil wasted siya noong nakaraang gabi. Bawat gabi ay masaya at puno ng tawanan pero dahil 2 na nga ang kanyang anak, napunta lahat ng oras niya sa pag-aalaga sa mga bata at pagtatrabaho at nawalan na siya ng oras para sa sarili niya. Nakadagdag din sa stress ni Ling ang trabaho ng kanyang asawang si Neil. Nagtatrabaho ito noon sa Disneyland at malimit ay hindi sumasapat ang kita nila sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Napupunta lamang ang lahat ng sweldo ni Neil sa upa nila sa kondo, kaya't lahat ng kinikita ni Ling sa restaurant ay napupunta lamang na panggastos sa mga pangangailangan nila sa bahay. Minsan ay kinukulang pa nga ito dahil sa mahal ng bilihin kaya't sinisikap ni Ling na makakuha ng tip sa restaurant para may pang-abo na siya kung sakaling kulangin sila. Malimit din ay binibigyan pa sila ng kanyang biyanan na si Jen ng ekstrang pera para lamang maibili ng Happy Meal sa McDonald's ang mga bata. Na mga panahong iyon, gusto na ring bumili ng sariling bahay ni Ling dahil pakiramdam niya ay umaasa pa din siya sa kanyang mga magulang kahit na binabayaran naman nila ang bahay na kanilang tinitirhan. Ngunit sa sitwasyon nilang mag-asawa ng panahong iyon ay malayo itong mangyari. Walang maliwanag na career path ang kanilang mga trabaho at kung ma-promote man sila ay maaaring 20% lamang ng sweldo nila ang iangat ng kanilang kita. Napuno ng galit ang puso ni Ling towards Neil dahil pakiramdam nito ay wala itong balak na ayusin ang kanilang sitwasyon. Naisip niyang umalis ng bahay pero wala naman siyang ibang mapupuntahan. Ngunit isang araw ay nabalitaan ni Ling na malaki ang kita ng mga sales agent na nagbebenta ng insurance. Marami siyang nabasa ng mga sales agents na naging sobrang successful sa pagbebenta ng insurance at gusto niya din na maging ganoon si Neil. Ito ang tanging paraan upang umayos ang kanilang buhay. Pag-aaralin niya si Neil para kumita ito ng mas maraming pera. Inipon ni Ling lahat ng kanyang tip mula sa restaurant at pinag-training niya si Neil upang maging isang insurance agent. Nag-resign si Neil sa kanyang trabaho sa Disneyland at sinunod nito ang gusto ng kanyang asawa. Sinuportahan ni Ling si Neil hanggang makuha nito ang kanyang insurance license. Nang matapos naman ang training ay agad itong nakakuha ng isang work from home position kaya't hindi na din naging problema para sa kanilang mag-asawa kung sino ang magbabantay sa mga bata. Nagsimula si Neil sa pagtatawag ngunit hindi ito nakabenta. Ilang linggo ang lumipas ngunit wala siyang naging progress. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya ngunit talagang hindi siya isang likas na salesman. Malimit ay binabagsakan siya ng telepono ng kanyang mga kausap at ang iba naman ay binabalak ang kanyang number para hindi siya makatawag. Tumagal siya ng ilang buwan sa trabahong ito at ni isang insurance ay wala siyang nabenta. Commission-based ang trabahong ito at dahil wala siyang nabenta ay wala siyang naiambag sa gastusin ng pamilya. Sobra na din ang stress na naramdaman ni Neil dahil pakiramdam niya ay isa siyang inutil. Para sa kanya, maayos naman ang trabaho niya sa Disneyland pero dahil sinabi ni Ling na mas kikita sila ng malaki kapag naging insurance agent siya, ay sinunod niya ang gusto ng kanyang asawa. Ngunit sa kabila ng kanyang pinagdadaanan, hindi ito naging balakid upang maging mabuting ama siya sa kanyang anak. Sinisiguro niya na maayos sa mga bata, kumakain ng tama sa oras, naglalaan din siya ng panahon para makipaglaro sa kanila kaya't naging napaka-close ni Neil sa kanyang mga anak. Sa madaling sabi, ang mga bata, ang online games at pagiging stay-at-home dad and husband ang naging mundo ni Neil.
Dahil malimit ay wala din naman siyang ginagawa, nahilig din si Neil sa pangongolekta ng iba't ibang samurai na kalaunan ay siya palang tatapos sa kanyang buhay. Lalong na-stress si Ling sa sitwasyong ito dahil sa puntong iyon ay siya na lamang technically ang may trabaho. Nauubos na din ang kanyang ipon kaya't nagsimula na siyang magpanik. Nang mga puntong iyon, pinagkakasya niya ang tip na nakukuha niya sa restaurant araw-araw at naging napakahirap ng sitwasyong iyon para kay Ling. Pakiramdam ni Ling ay siya na lamang ang gumagawa ng paraan upang makakain sila at pati asawa niya ay obligado na din siyang suportahan. 3 buwan ang dumaan ngunit wala pa ding naging pagbabago sa performance ni Neil sa trabaho. Sa puntong ito, wala na ding interes si Ling na tulungan pa si Neil. Para sa kanya, nagawa na niya ang parte niya bilang asawa. Wala na siyang pakialam kung makabenta ito o hindi. Kinausap niya si Neil at sinabi ditong gusto na niya makipaghiwalay at mag-file na sila ng divorce. Hindi naman pumayag si Neil dahil ayaw niyang pagdaanan ng 2 niyang anak ang naranasan niya nang mag-divorce ang kanyang mga magulang. Maayos naman siyang lumaki sa kabila ng paghihiwalay nila, ngunit natatakot siya na baka mapariwara ang kanyang mga anak kung maghihiwalay sila ni Ling. Lumuhod si Neil kay Ling at nangakong susubukan niyang muli at gagawin niya ang lahat upang maging matagumpay na insurance agent. Kinabukasan, binago ni Neil ang kanyang strategy. Nagtawag siya ng nagtawag, pinractice niya ang kanyang script para mas maging mahusay sa pakikipag-usap sa kanyang mga kliyente. 10, 20, 100 tawag ang nagawa niya ngunit walang tumatagal na kliyente sa linya ng 10 minuto. Naulit lang muli ang nangyari noong una. Either binabagsakan siya ng telepono o sinasabing hindi nila kailangan ng insurance. Dumaan ang ilang araw ngunit paulit-ulit lang din ang nangyari at sa huli ay wala pa ring nabentang insurance si Neil. Muling ibinaling ni Neil ang kanyang atensyon sa paglalaro ng online games. Dito ay nakakapag-isip siya ng maayos, hindi siya nasa-stress at pakiramdam niya ay siya ang boss sa tuwing naglalaro siya. Ito ang nag-iisang bagay sa mundo na masaya siyang gawin. Dahil sa pangyayaring ito, nakumpirma ni Ling na talagang isang inutil ang kanyang napangasawa. Sa puntong ito ay hindi na kumibo pa si Ling at pinabayaan na lang niya si Neil sa paglalaro ng video games. Nagsimula siyang lumabas muli kasama ang kanyang mga kaibigan. Binalikan niya ang mga bars na dati niyang pinupuntahan ng dalaga pa siya. Malimit ay umuwi siya ng lasing dahil ito lamang ang nakita niyang paraan upang matakasan ang storya ng kanyang buhay. Nang mga panahon ding ito, nakipag-ugnayan siyang muli kay John Gregory. Si John Gregory ay schoolmate niya noong high school at may crush siya dito ng mga bata pa sila. Nahanap siya ni Ling sa MySpace at doon ay muling namuo ang kanilang pagtitinginan na nauwi sa isang sexual relationship. Dumaan ang ilang linggo, tinawagan ni Ling ang kanyang mother-in-law upang hingin ang tulong nito na magbantay sa mga bata. Ayon kay Ling, ipapadala siya ng kanyang kumpanya sa Santa Barbara, California upang mag-training. Nais di umano ng restaurant na kanyang pinagtatrabahuhan na kumuha siya ng management training dahil ipopromote na siya na manager sa restaurant. Mabilis naman itong pumayag at sobrang excited ni Jen dahil alam nito ang pinagdadaanan ng mag-asawa at kung mapopromote si Ling ay magkakaroon sila ng ekstrang pera. Ngunit ang totoo ay hindi naman pala talagang magte-training si Ling. Nagplano siya ng isang out-of-town trip kasama ang kanyang lalaki. Nais niyang lumayo kahit ilang araw lamang upang makasama si John. Alam ni Ling na mali ang pakikipagrelasyon sa lalaking ito pero wala na siyang pakialam sa tama at mali dahil pagod na siya sa kanyang buhay. Gusto niyang kumawala at makalimutan man lang kahit sandali ang problemang pinagdadaanan niya sa kanilang tahanan. Umalis ang dalawa upang magpakasaya, holding hands, PDA na parang mga teenager. Na mga panahong iyon, si John ay single, may sariling apartment at may magandang trabaho. Ito ang hinahanap ni Ling sa kanyang buhay at dahil dito ay ginusto ni Ling na pindutin ang reset button sa kanyang buhay. Ngunit ang totoo ay hindi naman pala ganoon kaseryoso sa kanya si John. Nang pauwi na sila galing sa bakasyon, kinausap siya nito at sinabing maaring hindi na sila magkita pa. Ayon kay John, nag-enjoy siya sa kanilang bakasyon ngunit wala siyang planong magkaroon ng long-term relationship sa isang babaeng may asawa at mga anak. Gumuho ang mundo ni Ling nang marinig niya ito. Idinagdag din ni John na maaaring magbago ang isip niya kapag na-finalize na ang divorce nilang mag-asawa. Umuwi si Ling sa bahay nila na isang talunan. Pakiramdam ni Ling ay wala na siyang ibang matatakbuhan. Ang sikretong mundo na binuo niya kasama si John ay nagtapos na rin. Wala ng excitement at tapos na rin ang pagsasaya. Na makikita na naman niya ang inutil niyang asawa, isang palamunin at muli siyang sasabak sa magulo nilang buhay.
Tumatak sa isip ni Ling ang mga huling salitang sinabi sa kanya ni John na maaaring mag-iba ang desisyon niya kung magiging single siyang muli. Dumaan naman ang ilang linggo, pinilit ni Ling na magpatuloy sa kabila ng nangyari sa kanila ni John. Pinagpatuloy pa rin niya ang paglabas-labas kasama ang kanyang mga kaibigan. August 6, 2007, inimbitahan siya ng kanyang mga katrabaho na magpunta sa TGI Fridays upang kumain at mag-inom bandang alas 10 ng gabi ng araw na iyon. Bago umalis ng bahay ay nakita pa niya si Neil na naglalaro ng video games habang ang kanyang mga anak naman ay natutulog sa kanilang kwarto. Nang makarating siya sa restaurant ay kumain sila, uminom at nang matapos ay bumalik na siya sa bahay bandang alas 12 ng gabi. Nang makarating ng bahay ay sinilip niya pa ang mga bata at nakita niyang natutulog ang mga ito sa kanilang mga kama. Si Neil naman ay nakatulog na rin sa sofa kaya't dumiretso na siya sa kanilang kwarto. Humiga na siya para matulog at naramdaman niya maya-maya na tumabi na rin sa kanya si Neil. Pinilit niyang makatulog ngunit hindi siya dalawin ng antok. Bandang alas 4 ng umaga, bumangon siya at sumakay ng sasakyan upang pumunta sa 76 gas station para bumili ng sigarilyo at Red Bull. Bandang alas 6 na siya nakauwi at pagpasok niya ay sinalubong siya ng sobrang katahimikan sa loob ng bahay. Tinawag niya si Neil, Devon at Ian ngunit walang sumasagot. Umakyat siya sa pangalawang palapag at doon ay nakita niyang duguan at punong-puno ng saksak at mga taga si Neil sa buong katawan. Tumakbo siya papunta ng kwarto ng kanyang mga anak at nakita niya na tulog pa rin ang mga ito. Ngunit nang hawakan niya ang katawan ng mga bata ay malamig na ang kanilang katawan. Hindi niya alam ang gagawin at napako lamang siya sa kanyang kinatatayuan. Nang mahimasmasan ay tumakbo siya sa kapitbahay upang humingi ng saklolo. Nagpakamatay di umano si Neil at isinama nito ang kanilang dalawang anak. Dito na rin tumawag si Ling ng mga pulis upang humingi ng saklolo. Nang dumating ang mga pulis sa bahay ng mga Williams ay parang isang senaryo sa pelikula ang kanilang nadatnan. Napuno ang buong bahay ng dugo ni Neil. Kumalat ito sa carpet, sa sahig, sa hagdan, sa dingding at sa mga balustre hanggang sa ikalawang palapag ng bahay. Inakyat ng mga pulis ang mga bata sa kanilang kwarto at dito na nila nakumpirma na wala na ang mga bata. Base sa unang tingin ng mga pulis sa pinangyarihan ng krimen, maaaring may pumasok sa bahay ng mga Williams at pinagtangkaan silang nakawan. Ngunit ang nakapagtataka ay walang signs ng forced entry. Hindi rin nag-match ang estado ng katawan ni Neil sa sinasabi ni Ling na nagpakamatay ito dahil putol ang mga daliri nito at marami itong tama ng samurai sa kanyang likod. Paano nitong magagawang tagain ang sarili niya sa likod kung siya nga ang gumawa ng mga sugat sa kanyang katawan? Napansin din ng mga otoridad na walang sugat ang mga bata, na parang natutulog lamang sila sa kanilang mga kama. Nakita din ng mga otoridad ang isang note sa computer ni Neil na nagpapaalam sa lahat ng kanyang mga mahal sa buhay. Kung pagbabasihan ang mga nakita ng mga otoridad, parang si Neil nga talaga ang gumawa ng lahat. Ngunit hindi pa rin nag-match ang lahat dahil kung totoong ito ang gumawa ng krimen, walang malinaw na paliwanag kung paanong nakuha ni Neil ang mga sugat niya sa kanyang likuran. Habang abala ang ibang pulis sa pagsisiyasat sa bahay ng mga Williams, dinala naman ng ibang pulis si Ling sa istasyon upang makuha ang kanyang pahayag sa pangyayari. Tila umiiyak ito ngunit walang luhang pumapatak sa kanyang mga mata. Ayon sa kanya, natagpuan niya na lamang ang kanyang mag-aama na ganoon ang sitwasyon nung dumating siya sa bahay. Dito na din ibinahagi ni Ling na umamin di umano sa kanya si Neil na meron itong ibang babae. Habang nagpapatuloy ang interogasyon, nakatanggap sila ng tawag mula sa mga opisyal na nasa crime scene. Ayon sa kanila, may nakita silang mga bahid ng dugo sa pakete ng sigarilyo sa loob ng sasakyan ni Ling. Dito na nila tinanong si Ling tungkol sa dugo sa pakete ng sigarilyo at bigla itong napako sa kanyang kinauupuan. Noong una ay nagmaang-maangan ito na tila hindi niya maalala kung anong nangyari, ngunit hindi rin nagtagal ang kanyang pagpapanggap. Marahil ay tinubuan ito ng konsensya kaya't di kalaunan ay umamin na rin ito sa mga pulis. Ayon kay Ling, ang plano niya ay papatayin niya muna si Devon at Ian. Iiwan sila sa kanilang higaan at hihintayin na makita ni Neil na hindi na humihinga ang mga bata. Sa isip ni Ling ay mababaliw si Neil kapag nalaman niyang wala na ang kanilang mga anak at tatapusin na rin nito ang kanyang buhay. Bago umalis ng bahay papuntang TGI Fridays ng gabing iyon, nagpunta siya sa kwarto ng kanilang mga anak at doon ay inipit niya ang mga ito ng unan hanggang mawalan sila ng hininga. Kinumutan niya pa ang mga bata at saka tumulak papuntang TGI Fridays para kumain, uminom at magsaya kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit pag-uwi ng bahay ay naroon pa rin sa sofa ang kanyang asawa at natutulog. Kaya't kinuha
ni Ling ang pinakamabigat na samurai sa koleksyon ni Neil at sinaksak niya ito sa dibdib habang ito ay natutulog. Paulit-ulit niyang sinaksak si Neil hanggang bumagsak ito sa sahig. Nang masigurong wala na ang kanyang mag-aama, nagpalit siya ng malinis na damit at muling nag-drive papunta sa isang malapit na tulay upang manigarilyo. Nang umuwi siya ng bahay ay dito na di umano siya tumakbo sa kapitbahay upang humingi ng saklolo. Dahil sa confession na ito, si Ling ay nakasuhan ng 3 counts of first-degree murder. Nagsimula ang trial ni Ling noong 2010 for capital murder. Dahil sa kanyang testimonya, ang dugo na nakita sa pakete ng sigarilyo at iba pang ebidensya, si Ling ay napatunayang nagkasala sa pagpaslang sa kanyang pamilya. Ngunit medyo na-delay ang hatol kay Ling dahil nahirapan ang jury na mapagdesisyonan kung habang buhay na pagkakakulong o parusang kamatayan ang ipapataw kay Ling. Nagkaroon ng pangalawang penalty phase ang kaso at makalipas ang 2 taon, si Manling Chang Williams ay nabigyan ng parusang kamatayan. Namamalagi si Ling ngayon sa Central California Women's Facility. Hindi pa rin na isasagawa ang parusang kamatayan sa kanya dahil sa hold na inilagay ng gobyerno sa parusang ito. 1976 nang muling maibalik ang parusang kamatayan sa California at 712 na preso ang nakakulong at naghihintay na maisagawa ang kanilang sentensya sa kasalukuyan. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!